naman po natin ngayon ay ibang-ibang klaseng orchids na aming tinatanim dito sa aming farm, Golden Bloom Orchids, dito po sa Barangay Maguinao, San Rafael, Bulacan. Lahat po ng aming orchids ay tinatanim dito sa aming farm ay inimport pa namin buhat sa Thailand. Dahil mas madali po ang makapag-import at mas marami tayong mapipili ng mga bagong varieties. Ngayon po, ang isang klase po ng orchids na aming tinatanim dito sa aming farm ay katulad po nito. Ito po yung Dendrobium seedling. Nakapagbebenta po kami kung gusto ng buyer ay seedling o kung gusto naman ay yung malalaki na o yung may mga bulaklak na. Karaniwan po ng aming mga Dendrobium na ini-import ay tinatawag na nating Mary clone. Ibig sabihin, napili na po ito ng breeder na nag-hybridize ito at pinroduce na ito sa laboratory sa Thailand. Kaya masisigurado po natin na pagka sinabi nating Mary clone ay magkakamukha ang lalabas na bulaklak at ang klase ng halaman. Marami pong available sa aming varieties ng Dendrobium. Meron kaming kinaklasify na regular varieties at yung mga gaganda or mga collector's item ay binansagaran namin itong mga special varieties. Ito po ang ilan sa mga Dendrobium na binebenta namin sa kasalukuyan. Iba-iba po ang kulay nila. At very affordable po yung mga ganitong klaseng halaman sa amin. Ito po yung ilan sa mga Dendrobium na may mga bulaklak na namin lang nakahanda para ipadala sa aming mga buyers sa buong Pilipinas. Karaniwan po ng mga bumibili sa amin, lalo na sa bandang Visayas at Mindanao, ay kanilang ibinebenta ito sa kanilang pangapalengke o kung mga may piyesta o may mga tiyangge o mga may trade fair. Ganito po yung aming mga ibinebenta mga Dendrobium na. Ito po yung mga regular varieties natin. Ito po yung tinatawag nating regular varieties of Dendrobium. Kung mapapansin niyo, meron lang siyang isang kulay sa bawat petals. Kaya kinlasify namin sila ng regular or ito po yung mga common na matatagpuan nyo sa marami naming mga buyers. Sa aming pag-i-import, napansin po namin na mayroong mga halaman or mga Dendrobium na kakaiba yung kanyang kulay. Kakaiba yung kanyang leaf, yung mga form ng kanyang mga petals. Kaya inisip namin, paano natin madidistinguish yung mga kakaiba nito dun sa mga regular. Kaya po naisip namin, pangalanan silang special varieties. Kamukha po nito, ito po yung isa sa mga na-breed ni newborn orchids na matatagpuan lamang sa Thailand. Ngayon po, marami na po siyang na-develop ng mga special varieties na matatagpuan nyo lang or mabibili nyo lamang sa aming farm, sa Golden Bloom Orchids. Ito po yung isa sa klase ng mga special namin. Noong nakaraang taon po, marami nagpo-post, siguro nakita nila sa internet, na meron din palang mga orchids na ang petals niya ay twisted or kulot. Kaya naghanap po kami sa Thailand. Nakakuha naman kami sa iba namin mga suppliers ng mga 5 or 6 na varieties. Kaya ito po yung mga sinasabi nating mga kulot. Na sa kulakuyan, marami ang nahuhumaling at gusto nilang mabili dahil kakaiba ang kanyang petals. Ito naman po yung kulot na dinevelop ng newborn orchids. Kung mapapansin nyo siya, maliliit yung kanyang petals. Pero tinan nyo itong isang paso, meron siyang 2 spike na mahahaba. Kakaiba po siya. Kulot. Maganda. Dahil nga po sa Thailand, sila, ang newborn orchids ay sila po nagbi-breed. Nagkaroon po ng mutation yung isa nilang ibinibreed. Ito po yung tinatawag natin sunshine rose. Kung mapapansin nyo, kakaiba po yung kanyang petals kumpara do sa regular or special na Dendrobium. Ito po, titingnan nyo, para po siyang buo. Kaya kung tawagin siya ngayon ay sunshine rose. Nag-mutate lang po ito. Ngayon po, ipinoproduce na ito by Mary clone. Kaya yung nakukuha natin ay sigurado tayo ng magkakamukha na puro ganito magiging lalabas na mga petals. Ang mga Dendrobium seedlings po ay aming tinatanim, ginagamitan namin sila sa clay pot. At ang media namin ginagamit sa ngayon kanila ay coconut husk.
Ang dapat po sa coconut husk, ito ay dapat yung tuyo. Pagpuputol-putulin ninyo at ibababad sa tubig para po mawala yung kanyang parang lason. Pag naalagaan nyo po ito ng tama, lalaki po itong seedlings po na ito ay lalaki hanggang sa maging flowering size sa loob ng 6 hanggang 8 buwan. Napag-usapan na po natin ano ang kailangan yung gamitin ng mga fertilizer para po sila ay mabilis lumaki at maging malusog at makapal bawat puno. Yung iba po, pag nakakita ng dendrobium na ganito kakapal, ang ginagawa nila ay hinahati-hati. Mali po yun. Huwag niyo pong paghati-hatiin yung dendrobium ninyo. Dahil sa dendrobium po, sunod-sunod po yan eh. Sunod-sunod. Kung ito po yung unang seedlings nung ito yung aming itinanim, pagkaraan po ng ilang buwan, magkakaroon ng panibagong shoot, lalaki po siya, hanggang sa magkakaroon po siya ng isang malaki na yun na yung mamumulaklak. Ngayon, kung mapapansin nyo, may panibago na naman siyang shoot. Yung iba po, naiisip nila, meron ng bagong sibol, pwede ko na sigurong hatiin. Tama po, pwede nyo hatiin. Pero mangyayari po ngayon, matatagalan pong gumanda uli yung inyong halaman, matatagalan uli ito mamulaklak. Dahil, ang dendrobium po, kung mapapansin ninyo, marami siyang dahon na pag ang spike ho ng dendrobium ay lumabas na sa pinakaituktok, hihinto na ho siya ng paglaki. Ngayon, ito pong bagong shoot nito, pag ito po ay lumaki, lalaki po siya ng mas mataas dito. At pag namulaklak uli siya sa dulo, titigil uli siya ng paglaki. Ngayon, kahit po ito namulaklak na sa dulo, huwag niyo pong puputulin. Dahil yung susunod na bulaklak na lalabas ay dito na po sa mga dahon na yan. Kaya po, pataas siya ng pataas hanggang sa, let's say, 3-4 na pi ang taas. Bawat dahon ho yun, kung maalagaan nyo ng usdo, ay bibigyan kayo ng mga spike bawat dahon. Ito po yung mga alaga namin mga dendrobium. Kung mapapansin nyo, kanina nasabi ko, ginagamit namin ay clay pot. Ngayon po, dahil medyo mahirap na ang clay pot, ginagamit na namin ay mga plastic pot. Ganito po sa Thailand. Kaya pati mga patungan po namin ay mga plastic tray na nagaling ng Thailand. Sa ngayon po, ang stock ng aming dendrobium, nag-aalaga kami na mahigit 500,000. At magkakaroon po kami ng expansion na katabi rin ng aming farm na ang tinatarget namin ay makapag-produce ng hanggang 1.2 million na dendrobium taon-taon. Kung kanina po ay nakita nyo yung ibang klase ng dendrobium na may mga spikes siya, kung tawagin namin yung regular or special varieties. Ito po yung mga dendrobium na mga Thai species. Ang tawag po dito ay Don Marie. Mga crosses na po ito. Kung mapapansin nyo po, yung kanyang katawan ay payat lang din, pero wala po siyang spike. Ang bulaklak po niya ay lumalabas mismo sa katawan. Diretso po siya. Lumalabas. Wala siyang spike. Pero ang mga bulaklak po nito ay magaganda at kakaiba. Ito po yung dalawang klase na Don Marie na available sa aming farm sa ngayon. Ito po yung Don Marie cross Dendrobium formosum. At ito naman pong isa ay Don Marie cross Frostodon. Makita niyo po ang pagkakaiba ng kanilang bulaklak. Malapad po ang sepal ng isa kumpara rito. Sa kaganyan lang po talaga dahon yan, para siyang natutuyot, pero maganda. At saka kung mapapansin nyo, ulitin ko, wala siyang spike. Ang bulaklak po niya ay diretsong lumalabas doon sa kanyang mga stem. Madali po siyang alagaan. Kailangan lang po tamang pataba, tamang shade, tamang pagdidilig. Ang pangalawang klase ng orchids po na pag-uusapan natin ngayon ay yung tinatawag nating banda. Ang banda po ay maraming klase. Meron po itong, kung tawagin natin ay teret, semi-teret, at strap leaf banda. Makilala po natin sila sa klase o itsura ng kanilang dahon. Ito po ang sample ng teret. Kung mapapansin ninyo, yung dahon niya ay maliliit na parang halos bilog. Nakatigom po. Kaya yung mga ganitong klase po ng halaman ay pumupwede po sa full sun. At ito po ay pupwede nating i-top cut at yun ang isang paraan ng pagpaparami. Ang isa pang klase ng, ito naman po yung tinatawag nating semi-teret.
ito po yung Mukara at ito naman po yung mga Velchus or mga JBB. Ganito po ang klase ang kanilang mga dahon. Kung mapapansin ninyo, medyo lumaki-laki na sila ng konti. Pwede rin po sila sa full sun. Yung pong pag-uusapan natin ngayon ay tinatawag nating strap leaf. Yung strap leaf, kung mapapansin ninyo, malalapad na po yung kanilang mga dahon, tapos nakabuka na sila, kaya hindi sila po pwede sa full sun. Kailangan po nila ay magkaroon ito ng tamang lilim na hindi sosobra sa 70%. Ngayon po, ito po ay, kung mapapansin nyo, yung mga strap leaf banda ay maraming kulay na available sa amin. Sa ngayon po, ang binebenta namin ay may mga seedlings kami at may mga blooming or flowering size. Ganito po yung sinasabi kong seedlings. Ito po ay, kung tawagin natin ay Crucium Red na binread ng Chom Orchids sa Thailand. Yung ganito pong laki ng seedlings, kung atin pong maaalagaan, ay mamumulaklak po ito sa loob ng 2 hanggang 3 taon. Kaya importante lang po ay tama ang ating mga building, tama ang ating pagdidilig, tama rin ang ating paglalagay ng abono na nabanggit na natin na ang mga video, at maiwasan sana natin yung mga pests and diseases. Ngayon po, yung mga ganito po ay tinatanim ng diretso sa mga plastic pots. Katulad po nito, kung mapapansin ninyo, ito na po yung mga flowering size namin na ibinebenta. Mahigit po 500 varieties ang available ngayon sa amin. Na ito po, malalaki po ang dahon, ang mga ugat po niya ay nakalaylay lang talaga. Marami po nagtatanong, ano ba yung strap leaf? Ano ba yung waling-waling? Ang waling-waling po ay isang uri ng strap leaf banda na nagmula dito sa atin sa Pilipinas. Ito po yung ibang klase na kung tawagin natin na strap leaf. Ito po yung mga hybrid na nabili namin sa Thailand. Ngayon, meron pong bumibili kung minsan, sasabihin nila, pagbilan mo ko ng waling-waling. Noon pala po, ay ibig nilang sabihin, pagbilan nyo ko ng strap leaf. Kaya po dapat matutunan natin o maintindihan natin na yung waling-waling ay strap leaf. Pero hindi lahat ng strap leaf ay waling-waling. Meron po isang ibang klase ng banda na po pwede nating ilagay sa direct sun. Kung yung strap leaf po ay dapat itinatanim natin sa merong 50 to 70% shade, ito naman pong klase ng banda na ito ay po pwede nating itanim sa direct sun. Ito po yung tinatawag nating Mukara. Pero maliban po sa Mukara, ang po pwede rin po sa direct sun ay yung tinatawag nating mga Velchus o mga JBB crosses. Ito po yung ilan sa mga klase na available sa amin ng mga Mukara. Ang Mukara po, kung tama ang inyong pag-aalaga, gusto sa pataba, gusto sa dilig, mamumulaklak po ito ng 2 taon lamang. Kaya kung mapapansin ninyo, maliliit lang siya, pero may mga flowers na. Tignan niyo po. At ang Mukara po, pagka gusto sa sikat ng araw, ay lumalabas po ito, kung tawagin natin ay pre-flowering. Tuloy-tuloy po yung kanyang pamumulaklak. Kaya kahit po ganyan siya kaliit, tuloy-tuloy na po yan. Saka kung mapapansin ninyo, yung aming mga Mukara ay tinanim na rin namin sa plastic. Dahil kami po, ini-import po namin sa Thailand ay mga seedlings nito. Dinidiretso na po namin sila sa plastic at amin ding isinasabit. Kaya pag natanggap nyo po itong halaman na ito, ay tuloy-tuloy na rin po ang kanilang pamumulaklak. Meron po kasing iba na nagbebenta, tinatanim nila sa farm, tapos tinatapkat. Pagka po tinapkat nyo yung banda, ay kailangan na naman ito magpalipas na ilang buwan para makarecover. Yung, lalo na kung ito itatanim nyo sa mga driftwood, kailangan po na muna niya ma-establish yung kanyang mga root system para siya mabuhay. At saka lang po kayo mabibigyan niya ng mga bulaklak. Ang isang klase pa rin po ng banda na po pwede sa direct sun ay kung tinatawag nating mga JBB. Ito po yung ordinary JBB na ito po yung pinakamadaling alagaan sa mga banda. Pero medyo common po siya
at ito po'y tumataas. At ang JBB po, tulad ng Mukara at Belchus, ito po, yun po pwede nyong putulin or top cutin kung gusto nyo siyang maparami. Ang strap lip po, hindi po pwedeng top cutin dahil ito pag tinapkat nyo, sigurado mamamatay. Kaya ito ho, halimbawa ganito na ho, na itanim nyo na to sa driftwood, pwede nyo siya top cutin dito sa lugar nito. Kukuha kayo ng mga 2 hanggang 3 ugat at yung pagkaputol nyo po nito, magkakaroon na ho ito ng mga suwi, yung tinatawag nating mga keikis. Ito ho yung isang paraan sa pagpaparami ng JBB, Mukara at Belchus. Ito naman yung klaseng orchids na ito, na banda, ito yung tinatawag naming Belchus crosses. Mga Mary clone po ito, galing ng Thailand. Kaya, tinanim din po namin sila sa plastic, from seedlings. Kaya, pagka natanggap nyo sa amin to, ay tuloy-tuloy na ang pamumulaklak. Huwag po kayo magtaka, bakit sasabihin nyo, lalo na kung makuha nyo sa amin, ay walang bulaklak, sasabihin nyo, ang liliit naman. Pero tingnan nyo po siya, kahit po siya ganyang kaliit, namumulaklak na siya. Madali po siyang alagaan. Pwede po sa full sun, pwede sa driftwood, pwedeng i-top cut. Sa amin po, established na pag binigay namin sa inyo. Ulitin ko po, ito po yung 3 klase ng banda na pwedeng sa full sun itanim. Mukara, Belchus at JBB. Pwede sa full sun, pwedeng i-top cut. Ito naman po yung isang klase ng orchids na kakaiba. Karaniwan po nakita natin sa orchids, nakatanim sa ng hanging basket, nakatanim sa driftwood. Pero itong klase po ng orchids na ito ay ito'y nakatanim sa lupa. Ang tawag po dito ay spotted glatiss. Or kung tinatawag na iba, mga ground orchids. Sa ngayon po, meron po kami 16 na varieties or kulay na available sa aming farm. Kamukha po nito, meron po silang talagang malalaki at meron namang maliliit. Ito po yung tinatawag na mga mini ground orchids. Pero tingnan niyo po ito po yung lumalaki na kulay yellow siya. Kumpara rito, ito po yung mini, ito po yung parang sabihin nating giant. Ang pagtatanim po nito, pwede po ilagay sa isang plastic pot or paso. Pwede niyo lagyan ng lupa or mga binulok na ipa, mga compost, at mas madali po siyang alagaan. Pwede po ito sa full sun. At pagka ito po ay napalago nyo na, tuloy-tuloy po rin ang kanyang pagbigay sa inyo ng bulaklak. Binebenta po namin to mga blooming size na wala po itong seedlings. Dahil ito po ay madaling padamihin, kaya maraming buyers ang nagkakagusto dito. Ito po ay isang klaseng orchids na naman. Ito po ang tinatawag nating Cattleya. Nagbebenta po kami ng mga seedlings ng Cattleya dahil maraming buyers ang gusto itong alagaan. Ang Cattleya po kasi nagbibigay ng iba-ibang klaseng kulay, iba-ibang tsura ng kanyang mga bulaklak. Kaya ito po yung ibang klaseng seedlings na available sa amin. Makita nyo, ito po malalapad ang dahon, kumpara rito, mapapansin nyo, payat yung kanyang mga dahon. Pag tama po ang ating pag-aalaga, mamumulaklak po ito sa loob ng 2 hanggang 3 taon. Ang kailangan po ng Cattleya ay tamang shade na hindi bababa sa 50%. Yung mga seedlings po ng Cattleya, kung ating itatanim sa atin na, pwede po natin siyang gamitan ng coconut husk. Ganito po siya itatanim sa plastic pot. Ito po yung ilan sa mga sample ng mga flowering Cattleya na matatagpuan sa amin. Sa ngayon po, meron po kaming mahigit na 120 varieties na Cattleya seedlings at ang mga flowering size, blooming size po namin ay mahigit na ring 100 varieties. Iba naman po ito ngayon. Ito po yung tinatawag nating Rhynchostylis. Ito po yung mga seedlings sa Rhynchostylis na available sa farm namin. Kung aalagaan po natin to, ay mamumulaklak po ito sa loob ng 2 hanggang 3 taon. Ang Rhynchostylis po ay maliliit po ang petals nito pero mababango sila. Pero ito po ay namumulaklak lamang tuwing panahon ng
October hanggang February. Once a year lang po ito umamulaklak. Pero pag ito po'y nakuha nyo, naalagaan ninyo, lubos po kayo masisiyahan dahil 1, 2, 3 hanggang 4 na spike po ang lumalabas bawat plant. Nakita po natin kanina yung mga Rencostylis seedlings. Pag itatanim nyo na po ito, pwede po itong itanim diretso sa plastic. Kung makikita nyo, tatanim nyo lang sa plastic, walang media. Ngayon po, mamumulaklak po ito from seedlings 2 to 3 years kung tama ang ating pag-aalaga. Kung mapapansin ninyo, kamukha po nito medyo malaki na siya, na Rencostylis, ang lalaki po ng kanyang mga ugat. Pansinin nyo, yung ugat niya, bawat root tip niya ay active. Ibig sabihin ho, malusog siya. Ngayon, kung makakakita kayo ng parabang natutuyo na ugat, ganyan po talaga ang karakteristik ng Rencostylis. Akala nyo siya patay, pero tingnan nyo, mukhang patay dito, pero tingnan nyo, ayun yung active. Kaya ibig sabihin, para ho kasi siyang kahoy, malalaki. Kaya talaga ho itong klase ng orchids nito ay matakaw sa pataba. Hanggang patabaan nyo ng patabaan, mas mabilis siyang lumaki. Ito pong hawak ko naman na ito, kung tawagin na ay Oncidium. Isang klase rin ng orchids. Kung mapapansin nyo, kumakapal po siya, nagkakaroon siya ng mga maliliit na anak. Iba-iba pong klase ang Oncidium. Marami siyang kulay at ang spike po nila ay mahahaba. Tulad po nito, kung mapapansin niyo, isang pasulan siya pero ang spike niya ay mahaba. Isang klase lang po ito ng Oncidium. Ito po yung lumalaki, tumatangkad. Pero kamukha po nito, mapapansin niyo, may flower na rin siya pero hindi siya ganun kakapal, hindi siya ganun kataas kumpara rito sa isa kong hawak. Madali pong alagaan ito. Kailangan po tamang shade 50 to 70%, tamang pataba at tamang pagdidilig. Ibang klaseng orchids naman po ito. Kung tawagin po ito ay Epidendrum. Sa ngayon po, meron kaming 3 kulay na Epidendrum. Meron kaming pink, orange at red. Madali lang po siyang alagaan. Kamukha po ito, nakatanim din siya sa bunot. At ito po ay madaling alagaan, madali pang maparami. Ito po ay kakaibang varieties uli ng orchids. Ang tawag po dito ay Grammatophyllum. Kung makikita nyo, ito po yung lumalaki na Grammatophyllum. Ang bulaklak po nito ay kulay light green na mahahaba po ang kanyang mga petals. Ganyan po siya. Pero nung pagpunta namin sa Thailand, nakakita kami ng mga maliliit na Grammatophyllum. Kamukha po nito, mapapansin niyo, ganito na siya kaliit pero nagpa-flower na. Ito po yung tinatawag nating Grammatophyllum scriptum variety Kilani. Kulay brown po ang kanyang bulaklak. Kung tama po pag-aalaga nito, bawat isang bulb po nito ay bibigyan kayo ng isang spike. Sa amin pong paglilibot sa Thailand na nakaraang mga taon, nakakita po kami ng halaman na wala o kukunti lang ang nagbebenta dito sa atin sa Pilipinas. Kaya nagustuhan naming import na rin ito. Ito po yung tinatawag nating Platycerium o ibang tawag din natin ay mga staghorn. Marami po kaming varieties ng staghorn na available dito sa aming farm. Humigit kumulang po, meron na kaming mga 10 varieties. Kamukha po nito, ito po yung tinatawag nating Platycerium redleyi. Kaya lang po makita nyo, yung sa amin sa ngayon nakatanim pa sa mga plastic pots para maisabit. Pero kung ito po yung mabibili nyo sa amin, mas maganda po ito ilipat na sa mga wood board. Ito po yung redleyi. Kamukha po nito, ito po yung Platycerium Madagascar. Ito pong Platycerium o staghorn ay i-introduce na rin namin sa market sa mga susunod na buwan. Kasalukuyan po namin pinag-aaralan kung paano namin ito maiimpake na hindi masisira ang dahon. Dahil sa aming obserbasyon, once na baluktot yung dahon ay mabilis siya mag-brown o napuputol. Pero ang malaki pong Platycerium, pag ito po yung napalain nyo, malaki po nagiging halaga nito sa market. Yung nakita nyo po kanina ay maliliit na Platycerium.
kung ito po yung aalagaan natin na mahigit ito pong platycerium nito ay nabili ko lang na maliit pa. Naalagaan ko na siya na mahigit 5 taon. Ganito po siya kalaki sa ngayon. Maganda po ito kung ito yung masasabit sana natin sa mga puno. Maganda sa landscaping. Yan po, naipakita po namin ang iba't ibang klaseng orchids na nabibili or available sa aming farm, Golden Bloom Orchids. Meron po tayong Dendrobium, meron po tayong mga vanda, tulad po nito, ito yung mga straff leaf vanda, meron tayong Veltius, JBB, at Mukara. Meron din po tayong available na iba't ibang klaseng variety ng Cattleya. Meron po tayong Epidendrum, Oncidium, Chromatophyllum, at saka po ground orchids. At yung ating i-introduce po sa mga darating na buwan ay ang Platycerium o Staghorn. Sana po ay nabigyan namin kayo ng kaunting aral para ating makilala ang iba't ibang klase ng orchids na ating mabibili sa amin. Marami pong salamat, at kung meron kayong katanungan, magpadala lang po kayo ng message sa aming FB page, Golden Bloom Orchids.